po ay nandito kami sa kanyang napakalawak na taniman po ng ampalaya. Sir Jericho, napakaganda po nitong taniman niyo pong ampalaya. Paano po ito tinatanim? Una. Actually, yung totoo nito, palipas na itong mga ampalaya na to. Yes, palipas na pero dahil pang bunga. Okay? Kaya nga nakakatuwa, ang dami pa rin bunga. Kahit patapos na yung ano niya. Season niya. Yung season niya. Yes. Paano po siya tinatanim? Actually, talagang yung conventional na Seeds, from talaga. seeds. From seeds talaga. And then, yan, ganyan. Direct planting po siya. Direct planting siya. Direct planting. Okay. Tapos, mula po sa pagkakatanim, kailan ka po pwedeng makaharvest ng bunga niyan? Yun, basta tinanim mo siya, after 45 days, Yes. pwede ka na mamitas. 45 days? Yes. Yes. And then tuloy-tuloy na yun. Minsan, every other day, pwede ka mag-harvest. Oo. Minsan, 3 araw. So, iba-iba. Ibig sabihin, itong 3 buwan nito, 90 days na. Nasa ba isa't kalating buwan kang kumikita, naglalabas na ng pera to. Hindi naman kasi syempre yung ginastos mo rin, kukunin mo rin yun, babawin mo rin. And then yun. Pero kapag nagtanim ka po ba ng ampalaya sa isang taniman na ganyan, makukuha muna po yung ginastos mo? Oo. Return of investment? Makukuha mo agad. Talaga? Oo, ganun kaganda yung sa ampalaya. Kasi isang tanim mo na. And then, yun ang kaganda, sa susunod, wala ka ng ganong gastos. Kasi yung tanim mo lang mismo. Kasi ang malaking gastos dito, itong mga, yung mga balag. Yung mga balag, usi, ang tawag dito sa amin sa Batangas, yung mga kawayan na yan. Yan yung, kasi bibilin mo isa-isa yan per peraso yan. Bakit kailangan po siyang lagyan ng ganyan na balag? Para yan, yung gagapangan niya. Yan. Kasi ang ano yan, sa mula niyan, dito muna siya mamumunga. Yes, sa baba. Taas pataas na papaakyat siya. Ito yung last niya, yung sa taas. Talaga? Okay, oo. Ito yung huling bunga niya, yung sa taas. Kaya nasa taas na. Yes. Kadalasan yan dati, sa gilid. Kita mo, namamatay na yung sa baba. Oo. Tapos na yan. So, pataas ng pataas yan. Yes. At saka hindi ka po mahirapan mag-harvest ng bunga kapag ganito nakabalag siya. Oo, dire-diretso lang siya. Oo. Tapos, hindi po ba yan mahirap alagaan? Paano po itong pag-aalagaan ito? Madali lang. As in, mga pataba lang. Natural na pataba. Yung pang-iwas lang ng mga peste. Yung mga natural na, ganun lang. Yung pampaganda lang ng bunga. Yung ganun lang na mga pataba na. Napansin ko nga po itong mga bunga ng mga palaya ninyo, tuwid sila. No? Madalas nakikita ko yung mga baloktot. Ayun yung ibig sabihin magagandang klase pag ganyan. Okay. Yung mga ganyan tuwid. Oo. Na ito nga, maliliit pa ito ngayon Yung unang mga harvest talaga namin, napakalalaki mga gabraso. Ito medyo maliliit na ito ngayon kasi nga palipas na. Yung po bang ampalaya, hindi po ba siya kunyari, tagulan ngayon, di ba? Hindi ba siya takot sa ulan? May mga laman kasi, lalo ng kamatis. Hindi, pag naulanan yan, pumapangit. Ito po bang ampalaya? All season po ba siya? All season siya. Wow! Kasi yung kagandaan, ito, katatapos lang ng malakas na ulan na walang tigil dito sa Batangas. Oo. And okay siya. Minsan nga, sabi nga nung nagtatanong sa'yo, mas gumanda pa nung umulan Yes. So, kaya okay siya. Tapos yung maliit ba yan, dinidiligan po ba yan? Yes. Isa-isa? Oo, isa-isa yung didiligan. Mano-mano. Taginit po yung panahon na yun. Minsan, pag ulan, hindi mo nadidiligan. Makakalibre ka na ron. Pero yung pataba, mano-mano mo rin nadidilig dun sa kanya. Si Jose Jericho, alam ko yung ampalaya, ito po kapag may sakit kang diabetes, di ba? Ito yung kinakain Yes, napakaganda nito. At saka bukod po sa bunga, yung pong daon nito, di po ba? Yung talbos. Yung talbos niyan. Ginagawa na rin po yata sa munggo, pero yung sa munggo. sarap niyan. Ang daming pakinabang pala nito. No? Malaki yung kanyang health benefits, ano? Tapos may distansya po bang requirements yan kapag kayo nagtatanim? Kagaya po nito, kaya po nasa gitna tayo. Parang standard na yan, para yung daanan din lang naman ng tao. Kasi yung iba, sa totoo lang, hindi ko pa ginagawa, pero yung iba kasi, yung gitna niyan, tinataniman pa rin nila yan. Yes. Parang kung anong maisip mong tanim, pwedeng kamatis, okra, tinataniman nila yan. Pero kasi syempre ako nag-focus lang ako sa ampalaya. Kaya ampalaya. Pero ito yan, standard na para makakadaan yung tao. Makakadaan. Tsaka tuwid po siya, no? Nakaline siya. Nakalinya yan. Okay, dadako tayo ngayon sa pag-harvest, ano? Si Jose Jericho. Pwede ba tayong umharvest? Habang umharvest, kwentuhan tayo? Ito, pwede na yan. Pag ganito bang edad, pwede na i-harvest yan? Sige, pwede natin. Ganito lang. Ito rin, may nakita ko tinanggal kanina, kakaharang sa atin Ayan, gupit lang yan. Ganun lang. Si Wes, ito yung pinakamasarap na part ng pag-aalaman. Nag-harvest ka. Okay. Ito yung fruit of your labor. Yes, labor, ano? Ito bang ampalaya, kapag tinanim mo, ilang araw bago ka makaharvest ng bunga at pwede mo mapakinabangan? Ayun, pagkatanim mo yan, bilang ka na ng 45 days. 45 days. Yun yung standard 45 days. After nun, may pitas ka na. First pitas mo after 45 days. Tapos, tuwing kailan ka po harvest ng harvest? Depende. Pag masipag yung ampalaya mo, minsan kaya yan ng every other day. Every other day?
itong mga ampalaya mo, si OS Jericho, parang ikaw rin eh. Ganun. Napakasipag mo eh. Every other day nakaka-harvest ka. Ano nga, ngayon medyo kaha-harvest lang dito nung isang araw. Tapos Yes. ito, kita mo ngayon, meron na naman pwede, di ba? Marami na naman pwede. Oo, tapos ito, baka mamaya may mga kababayan tayong magtatanim ng ampalaya. Hindi mo problema yung pagmamarket nito? Hindi. Alam, Wow. maniwala ka? Oo. Sa umaga, Oo. pinupuntahan na kami dito nung bumibili. Buyer! Dati nagbebenta kami sa palengke, dinadala namin Lian, Nasugbu, kasi Yes. sumasama ako sa pagdadala. Yes. Pero dahil kilala na kami ng mga bumibili sa palengke, Yes. sila na pumupunta dito. Kasi Talaga? mahal ngayon yung ampalaya. Tsaka maganda kasi po yung bunga eh. Yun nga, yun pa isa. Yes, Pag oo. nakilala ka nila, okay yung tinitinda mo, Oh. ikaw na yung pupuntahan ng mga buyer, ng mga magdala ko sa palengke. Talaga naman Kaya, oh. yun yung kagandahan dito. Oo. Na, lalo na ito sa bayan namin, kilala na kami, Oo. pinupuntahan na yung kapatid ko, siya nagbebenta, Yes. pinupuntahan na kami ng mga nagbebenta mismo. Sa iyo po personal, ano pong masarap na luto sa ampalaya? Ako talaga, gisa lang, yung may kasamang itlog lang. Yung katawagan natin. Paborito ko yun. Mga, parang Igigisa mo lang siya. Ginisa, lalagyan ng Itlog lang. itlog. Sibuyas ka ba? Bawang sibuyas lang. Oo. Tapos, itlog. Oo. Okay na yun. Ako nga, gusto ko rito, ilalaga mo tapos sausawan buro. Ayun, Di ba? ginagawa naman namin yun yung ensalada. Yun, okay. Isa rin sa paborito ko yun. Ensalada. Ensaladang ampalaya, parang salad siya. Yes. Pero sarap. Ito sarap. po, nasa Ampalayaan po tayo ngayon. Nasa kabuang Morores, sabi nyo kanina, 1.7 square meter po ito. Itong Ampalaya po, gaano po kasukat itong kinalalagyan natin ngayon? Ito ngayon, itong buong ampalaya nasa 500 lang to. 500 square meter. Okay? Oo. Ano po pong plano yung development dito pagkatapos po ng Ampalaya? Sabi nyo, nag-intercraft po kayo. Ayan. Ang ano nga, sili. Sili. Balak namin, baka kung maganda yung benta ng sitaw, Oo. sitaw rin. Kasi pwede rin sa sitaw to eh. Yung setup na to. Yes. So, pwede rin pipino. Yung kagandahan dito, hindi lang talaga pwede yung ganitong setup kasi, Oo. basta yung mga gumagapang na like yung mga pipino, sitaw, pwede Okay, mo rin siya. patola po. Patola. Upo. So, ibig sabihin itong ating nilagay na bagging na to, Oo. pwedeng hindi tanggalin. At least 3 years yan, kaya niya. Talaga naman. Kung maganda-ganda yung mga kawayan mo, Oo. baka mas matagal pa. Maganda So, naman po ginamit po yun ninyo. nga, matibay yan. Matibay. And yun nga, pag pwede kang magpapalit-palit ng Yes. ng halaman diyan. Pwedeng patola, upo, pepino, sitaw. So sa lahat mga yan susunod pwede. na mga araw, si kung- OS Jericho, balitaan mo kami, ano? Yan, Diyan, oo. tanim ka ng sili, ito ang palaya, kung ano yung mas magandang kumita. Sige. Para maibigay natin sa ating... makakarating. Yes, Mag-update ako sa'yo. Okay, ikot na ngayon banda rito, lakad Okay. tayo ng konti si OS. Si OS, dito naman tayo sa tanim mong okra ngayon, napakaganda. Ano pong variety ito? Imported na ano yan, pero ito talaga pang sariling gamit Pang lang. sarili. Pang bigay sa mga kapitbahay, Oo. pang sarili lang talaga. Hindi ko Mukhang binibenta. maliit ito, pinruning mo dahil ang dami sanga. Oo. Oo. Ano yan, yung kapatid ko yung nagbabantay naman ng pinruning niya. Oo. Pero ang dami, ano? Napakaganda. Ito, paano po ito tinatanim? Wala, yan Direct lang. planting? Direct planting lang. Direct ganun sa lang yan. lupa. Oo, Okay. sa lupa lang. Dito nga dati dito, mayroon kang mga alagang manok dyan, tsaka Oo. pabo! Yan. Aba? May pabo ko, may Rhode Island Red. Yan naman yung source ko ng mga itlog. Yung mga organic egg Partner naman. ng ampalaya yan Siyempre, pag Pag ginisa mo pumilis yung ampalaya, Kung ano itlog, may itlog. from garden to table siya. Oo. Okay, Kaya- yung mga pabo mo mukhang nagpaparami ka pa. Yes, Yan. ayan na, may mga sisiw na ako na pabo dyan. Yes. And pang sarili rin lang. Yung mga, ayun, kasama sa libangan yan eh. Yes. Alam mo na. Okay. Ano pa pong ibang tanim natin dito sa Casa Dalisay? Ayan, nagsisimula ako ng mga fruit bearing trees. Wow. Meron akong Duhat ito. bayabas. Ito yung lumalaki na yung mangga. Ito, avocado. Mulberry po. May mulberry rin ako dyan. Tapos bukod doon, may mga halaman din ako na... Tapos nagsisimula rin ako, may mga bonsai din ako. Naku, kumpleto ka rito, si OS Baaliw ka talaga dito. Yeah. Kaya ito talaga yung libangan na kompleto. Nako. Si OS Jericho, baka meron kayong nais pasalamatan. Maraming salamat. Maraming salamat. Binibigay mo sa pagkakataon, baka may nais Maraming salamat sa masaganang buhay. Wow. Nakakatuwa kasi follower ako na ngayon nandito ako. Di ba? Ako talaga naman. Yung kumbaga sa nakakakilig. So, maraming salamat sa inyong lahat. Okay. Si OS Jericho Javier, no? Chief of Staff po ni Congressman Erwin Tulfo.